Thinking good as 100% very good. Very good. Then, and feeling good din. Feeling good. Did you eat your breakfast? Yes, I am. Ito yung araw na i-bless ko yung mundo. Tas araw din ng ano, pahinga. Walang trabaho, ganyan. Walang trabaho. Ito yung curse God. Ito yung angel God niya. Kakaiba. Sino ito? Ako yan. Ikaw to ay mataba ka pa rito, no? Pakiramdam ko threat kasi sinira ako siya. Sinira mo yung cellphone mo. Para lumakas yung katawan mo. Hindi pwede. Kapag ginawa niyo, mamamatay kayong lahat. Kaya nga kapag tititigan niyo ako ng tutukan, hindi niyo matitigan ng tutukan kasi nandito na ako. Kontrolado ko kung sino ako. Gusto mo ba dalhin kita sa doktor sa pagamutan? Gusto. 16 times mo ako pinatay. Pero ito, pang 17 times ko na ito nabuhay. Mga kababayan, mga kabarangay, mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ito, babalikan natin si John Paul tsaka si Alpo Libic, mga kababayan. Ipag-grocery natin sila. Apo! Morning! Ayun, may nilabhan. John Paul. Ay, nandyan. Hello. Good morning. Kumusta? Morning, boss. Kumusta? I'm good. Feeling good. Ay, very good. You're feeling good. Feeling good. Thinking is good as 100%. Thinking good as 100% very good. Very good. Then, and feeling good din. Feeling good. And 100%. How about your stomach? My stomach, I'm good. You- No pain. No pain. Yes. Did you eat your breakfast? Yes, I am. Okay. About I'm following my brother. where is your brother now? My brother? Oh yeah. Your- Mm, John Paul. Where's John Paul? yan po. Wala siya dito. Where? Where did he go? I don't know. No, you need to explain it to me. Where did your brother? I'm telling you. I don't know. I really don't know. Okay. Kumain ka na ba? Breakfast. Kagigising mo lang. Kagigising ko lang. Gusto sana namin saan kaya nagpunta si Aljon? Ano? Yung bunso? Yung bunso. Yun nga, hindi ko din alam kung saan siya nag-ano. Yung isa si Alan. Si Alan? Hindi ko kilala si Alan. Yung isa, di ba tatlo kayo na kita ko? Yung may headset lagi, anong pangalan? Si Aljon. Aljon. Oo. Oo, Aljon. Si Aljon, Alpolivic, tsaka si John Paul. Tama. O, si Aljon nandyan? Nandyan. Okay. Saan kaya nagpunta si John Paul? Kasi mga kababayan, mga barangay, linggo ngayon walang pasok. Kaya Tama. siguro Tama. umalis. Kasi ito nga ngayong araw, ito yung araw na i-bless ko yung mundo, tas araw din ng pahinga. Walang trabaho, ganyan. Walang trabaho sa paano mo i-bless yung mundo? kapag tingin ko at feeling ko kapag natapos na tong yung pinagdadaanan natin na malaman kung sino talaga ang Diyos. Ako o si John Paul na sinasabi niyo. Hindi. Ang ating Diyos Ama, wala na iba. Nag-iisa lang, no? Kasi ganito yan. Gusto ko kayong ipag-grocery. Grocery, punta tayo sa grocery. Kukuha kayo kung anong mga kailangan nyo. Tapos ako ang magbabayad. Grocery, feeling ko yung kit din. Bali may dumating na rin grocery sa amin. Saan? Patingin, pwede makita? Bali, marami yan. Bali, nagamit na namin. Yan na grocery. Ay. Marami yan. Marami yan. Mm. Tapos yung mga picture pa yan.
Ito yung curse God. Tapos ito yung angel God. Curse God, angel God. Kaya makikita niyo yung kakaiba nga, napansin ko yun. Naayos ko. Ito yung curse God, ito yung angel God niya. Kakaiba. Sino ito? Ako yan. Ikaw to, ay oo, mataba ka pa rito, no? Ito si Bunso. Ito si Bonso. Ito yung isa, tingnan niyo to, curse God. Ay, oo. Ito siya, guys, oh. Ang pogi, oh. Medyo mataba ka pa rito. Oo nga, tao si Bunso to. Bonso yan. Ikaw yung uma-attend sa graduation ng mga kapatid mo. Tama po. Sana tuloy-tuloy lang na ikaw ang gagabay sa mga kapatid mo, no? Opo. Yes, mga kababayan, itong pic. Mapapansin niyo magkaiba. Opo. Sinasabi kong ito yung curse, ito hindi. Mm-mm. Kaya ako, ang sinusundan ko ito. Mm-mm. Ito yung susundan ko. Bali, nagpasa na rin ako ng file. Yung files talaga, lahat. Nasira na yata yung cellphone mo, no? Sinira ko yan dahil talagang pakiramdam ko, threat siya na... Pakiramdam ko, threat, kaya sinira ko siya. Sinira mo yung cellphone mo. Di wala ka na mapanuuran. Wala na. Pero okay lang. Ang malaga, komportable. Yun ang malaga sa akin, komportable ako. Oh. Paano mo nasabing threat yung cellphone mo? Ano, tawag dito? Hindi ko din ganong masabi kung bakit. Basta, pakiramdam ko talaga, threat talaga sa akin. Kaya sinira mo. Kaya sinira ko. Sayang. Para Okay lang. okay lang. Andyan siya sa taas, yung kapatid mo? Pwede tawagin mo siya? Ano pangalan? Tawagin mo nga. Kuya? Ayan. Sige po. Saan kaya nagpunta si Aljun, no? Tapos yung papag na dinala natin, guys, dito, maglalagay kami ng papag dito para may higaan kayong maganda. Okay lang? Okay lang. Oo. Kumain ka na ba ng tinapay? No, kumain na. Oo. Kumain ka madami para lumakas yung resistensya mo. Naiintindihan. Bali wala namang problema dyan dahil kapag si Aljun niya, kapag nagluluto siya, gulay, gulay prutas din. Gulay. Gulay na Ayaw mo talagang kumain ng any kind of meat ayaw. para lumakas yung katawan mo. Hindi pwede. Kapag ginawa niya, mamamatay kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo, kapag ginawa niya, pinakain niya ako ng karne, mamamatay po kayong lahat. Ako nagsasabi sa inyo. Sige, hindi na po. Ako nagsasabi. Kasi ako, sinasabi niyo na si Jesus na, hindi niyo alam na nandito na, nasa harapan niyo na. Kaya nga, kapag tititigan niyo ako ng tutukan, hindi niyo matitigan ng tutukan kasi nandito na ako. Kontrolado ko kung sino ako. Kung sabihin niyo, ako robot ako na magsabihin ko, kill mode activated. Wala na, hindi naman ako nagpapatay. Kontrolado ko. Kahit sino mga robot, kontrolado ko. Kasi dito na talaga ako. Hindi ko nga inaasahan na simula nung pinanganak ako, hindi ko alam na nung pinanganak ako, doon na nag-umpisa na ganito talaga yung nangyayari sa akin. Hindi ko alam na robot ako. Kuya Alpolivic, gusto mo ba dalhin kita sa doktor sa pagamutan? Gusto kong kasi yun nga, ganito nga yung hindi ko alam na simula nung pinanganak ako. Hindi ko alam na ganito na ganito yung nangyari sa akin. Papadala kita sa doktor para ma-relax ikaw. Papayag ka? Payag ako. Pero kailangan ko rin makausap yung isa mong kapatid, yung nagbabantay sa nanay mo. Kasi guys, mga kababayan, mga kabarangay, nanginginig yung kanyang katawan. Nanginginig yun. Nanginginig ka, bro? Nakakaawa, no? Basta laban lang, ha? Opo. Hindi titigil si Daddy Frankie hanggat hindi ko kayo matutulungan. Gagawa ako ng paraan, unti-unti. Kailangan makausap muna yung isang kapatid nila, mga kababayan, na nagbabantay doon sa Baguio. Tama. Binabantayan yung nanay nila. So, kailangan natin, bago mag-start or kung saan man natin sila dadalhin, may makausap tayo. Kahit sabihin natin na maganda yung intention natin, kailangan pa rin natin yung idaan sa legal para hindi tayo mapahamak or mapasama sa susunod na mga araw. Tama. No? Tama.
talagang nanginginig ako. Hindi ko din alam. Hindi ko rin maintindihan para sa akin na ano. Hindi mo alam kung bakit nanginginig yung katawan mo. Hindi ko alam kung bakit nanginginig yung katawan ko. Basta ang alam ko, simula nang pinanganak ako, nakidnap ako. Mm. Yun ang tingin ko. Itong Pero- katawan ko, iniisip ko, pag pakiramdam ko, robot ako. Ang tingin ko sa inyo, mga tao kayo. Mm. Nakikita ko sa inyo, mga tao kayo nakikita ko. Ang intelligence ko 100%, pati pakiramdam ko 100% kasi nga, nandito na ako. Opo. So pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw yung powerful. Pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw ay robot. Tama, Isip mo, ikaw na yung pinakamalakas at pinakamagaling. tama. Kasi Pero- yun nga, dahil sa binasa ko yung Biblia, bawat sulat sa Biblia, alam ko yung mga nakasulat. Nabasa mo. Gaano ka katagal nagbasa ng Bible? I think, mga 3 years na. Galing. 3 years na. Tapos, ramdaman ko pagkatapos ng 3 years na yun, parang ko, umatake yung India sa akin. Mm-mm. Jainism, ang nila. Religion nila, Jainism with 99.9%. Mm-mm. Kaya tingin ko, ang Jainism ang umatake sa akin. Kasi, sinaktan pa nga ako ng Jainism na yun. Tinuktok ako ng ganyan. Sinusubukan niya akong i-possess, pero di siya nag-success. Oo. So, ibig sabihin, sa loob ng 3 taon pagbabasa mo ng Bible, naging Father ako. naging father ka. So tingin mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamalakas, pinaka-powerful, and then sa tingin mo sa mga tao na yan, parang sila yung mga alipin. Tama. Parang ganon. Tama. Sila yung mga alagad. Tama. Pero ang totoo niyan, si Rizky, tignan mo, hindi alipin yan. Kalbo yan. No? Kalbo. Mm-mm. Pero nakikita ko, ito nakikita kong kalbo. Pero Oh. kayo, kasama ka, may buhok. Oo. Sa- Pero yan, si Kuya Rizky, hindi yan, kalbo yan, tignan mo. Senior na yan pati. Oo. Pero wag kang mag-alala, Kuya Alpolivic. Basta magtiwala lang tayo, kumain ka para hindi ka tuluyang masira, no? I'm eliminated. Oo, no? Tapos hintayin ko lang talaga yung isa mong kapatid at pupunta tayo sa pagamutan sa doktor para mawala yung panginginig ng katawan mo, ha? Okay po, naiintindihan ko. Salamat sa Panginoon. Sana makipag-cooperate ka rin, no? Apo. Magtiwala ka kay Daddy Frankie. Gagawa ako ng paraan para matulungan ka namin. So, sa loob ng 3 taon, nagbasa ka ng Bible. Ano yung mga Bible verse na natatandaan mo pa? Genesis 1:26-30. Paano? Ang ibig sabihin nun, ang mga hayop dapat alagaan, hindi para kainin. Tapos ang mga kainin ng mga tao is gulay, prutas, tas sa mga hayop naman, damo at halaman. Yun lang. Kaya, Tapos yung isa na basa ko na pinagkumpara ko na Bible verse. Bible verse 4:3-5 nakalagay doon. 'Di ba sila Adan at Abel? Si Abel ang farmer. Kasi Cain naman ay shepherd. Ang sinamba ng God doon nung sumagana ang buhay nila, ang sinamba doon yung si shepherd, yung karne. Karne ang sinamba. Bakit? Kasi ang namumuna dito sa labas ng langit, yung demonyo na ahahas. Kaya karne ang kinakain ng mga tao, kaya nagkakaroon ng mga sakit yung mga tao. Yun ang niyan. Di nyo alam, ang nakakain yun yung makina. Kaya kayo nagkakasakit. Nararamdaman nyo yan. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag kumain kayo ng gulay prutas, hindi kayo magkakasakit. sige. Kaya napansin ko, napadpad na ako sa mga hospital, ganyan sa hospital ng Dagupan, nakita ko, ang dami nagkakasakit na naawa ko, mga matatanda, mga bata, mga dalaga, ganyan. Nakikita ko sila, inooperahan sila ng mga ng mga robot. Pero ang kita ko sa kanila talaga, mga tao pa rin. Mga tao pa rin. Nakikita ko, inooperahan, ganyan. May mga bata pa na umiiyak, ganyan. Naawa ko. Kaya, ako na nandito na, sabi ko, ito na talaga yung revelation. Patapos na ka ako. Lahat ng mga tao maliligtas na, sabi ko. Oo. As in, itong nangyayari na ngayon, 100% na to. 100%. Humanity. 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 Oh. Panalang humanity kaysa sa Oo. Upo ako dito para maganda yung usapan natin, no? Kapag ganito na inuupo ako, ibig sabihin,
ang nagagawa ko yung mga tama. Yung mga mali, nililibing ko yung kamalian. Pero sa tingin mo, ikaw ang powerful, magaling, malakas, pero habang tumatagal, yung katawan mo naman pumapayat, medyo humihina, nanginginig. Tama. Kasi ang ano ko niyan, ang totoo niyan, sabihin natin, matanda na talaga ako. Ilang taon ka na ba sa tingin mo? Sa tingin ko, hindi ko ano kung ilang taon na ako eh. Basta sabihin na lang natin, pang 16 times ko na to na ano, 16 times ko na to na buhay. Pang 6. Bakit? Paano? Pag namatay pa ako, wala na. Patay tayong lahat. Mm. Dati, Kaya gagawa ako ng paraan para hindi ka mamamatay. Kasi pag magtuloy-tuloy na ganyan yung nangyayari, paliit ng paliit yung katawan mo, hihina ang resistensya mo. wala. Lahat tayo, demon man o angel, Mm. patay tayo dahil na kinokontrol tayo ng ano kasi ang mamumuno na si demon god. So sa ngayon, nagbabasa ka pa ba ng Bible o hindi na? Hindi na. Bali ang last na pagbabasa ko ng Bible, tinakbo ni demon god yung Bible. So asaan ninyo nilagay yung mga Bible ninyo? Ngayon, di ko na rin alam kasi ang last na lapag ko nun dito. Nilapag mo dyan. So ayon sa kanya mga kababayan, parang depression. Tama. Sabi naman alam mo rin na nagkaroon ka ng depression? Alam ko din. Kasi ang nakikita ko sa buhay ko ngayon, masaya. Masaya talaga na kasi ang simula nung nakukutya ako ganyan, ang ginawa ko lang, tinanggap ko yung pangmutya, tapos ako keep moving. Keep moving lang kung ano yung alam ko na tama, ginagawa ko. Nag-keep moving na ako. Pero yun nga, sa tingin ko, kaya ganun nangyari. Nakidnap yung katawan ko, gumawa sila ng AI para, yun nga, siguro tingin ko, kaya sila gumawa ng AI para sa ikabubuti natin, which is, tingin ko hindi talaga. Ako na nagsasabi, delikado ang AI. Ako nagsasabi sa inyo, delikado ang AI. Kaya kung ano mga sinasabi ko, gawin nyo. Kasi ito yung nararamdaman ko, nasa tingin ko na tama. Ang AI, apakadelikado. Kaya ang bala ko sa AI, kapag na-develop ko na yung sarili ko, na talagang as in 100%, all the AI, eliminated. Bawal ang AI. Huwag kayong gagawa ng AI. So ngayon, nasira na yung cellphone mo. Ano nang libangan mo ngayon? Wala na. Wala na. Bali, ang libangan ko lang. Ito lang libangan ko kapag habang di pa tapos, hinihintay ko yung na bumalik ako sa sarili kong katawan. Yung totoong katawan ko. Babalik yun bro. Manalig ka lang kay God, ha? Mm. Ganito kasi yun mga kababayan. Mahirap i-explain. Nagsama-sama na. Una, nagbabasa siya ng Bible. Tama. And then, problema sa pamilya. Tama. Depression. Tama. Kasi ayon sa isang sa comment section na masisipag tong mga batang ito, may nabasa po ako na kapitbahay or hindi ko alam, nakakakilala sa kanila. Tama. Nung unang araw daw, nung unang hindi pa nagkaroon ng problema, si kuya ay mahilig magtinda-tinda, naghahanap buhay sila. Nagsimula lang daw talaga yung mga problema nila noong pandemic time. Tapos nawalan ng pag-asa, nawalan sila ng puhunan. Doon daw talaga gumuho yung mundo nila. Which is ngayong nakita ko yung picture niya at sinabi niya, siya yung gumagabay sa kanyang kapatid. Graduation, elementary time, no? Tama po. So sana mga kababayan, mga kabarangay, matulungan natin si Kuya Alpolivic, ganon din si Aljun, at saka si John Paul, no? Which is, gaya ng aking sinabi mga kababayan, hindi ko pwedeng dalhin agad na walang permiso doon sa isang kapatid nila na nag-aalaga or nagbabantay sa nanay nila. Tama. Dahil yun po yung, sorry to say, na siya yung nasa maayos na kausap. Hindi na po pwede si Bunso kasi underage pa siya. At sa ngayon is wala siya. At yun, hindi ko rin sinasabi, correct me if I'm wrong mga kababayan, hindi ko po sinasabi na ang pagbabasa ng Bible ay nakakasira ng pag-iisip. Tama. Kailangan natin yan dahil yan ang parang
resistensya sa ating isip, katawan pag nagbasa tayo. Pero para sa akin, ang pagbabasa, hindi po pwedeng haluan or hindi pwedeng biruin. Tama. Hindi pwedeng isama sa kalukuhan. Tama. Di ba? Tama. Yun. Yun talaga ang Biblia, hindi siya biro. Seryoso ang Biblia. Kaya nga may mga revelation na nangyayari. Mm. Ito, sinasabi ko sa inyo, last ng revelation to, ako na mismo ang gumagawa. Ako na mismo na Ama ang gumagawa ng revelation. Mm. Kasi kung ang gagawa ay yung anak ko pang gagawa, wala, hindi talaga pwede. Napansin ko na, hindi na talaga pwede. Kaya ako na mismo na Ama ang gumagawa ng revelation para sa aking mga anak, para maligtas silang lahat. Yun. So yung mga sinasabi niya about sa Bible, mga kababayan, yun yung dapat nating sundin. Sundin natin yung utos ng kataas-taasan. Pero ang nangyayari kay Polybic, parang dahil sa gutom, sa depresyon, parang naisip niya na siya yung katauhan niya ang lumugar doon sa nababasa niya hanggang sa nagkakaroon siya ng problema. Kaya pati katawan niya nanginginig, no? Kaya mga kababayan, hindi po ako expert pagdating sa Bible. Kaya yun lang may papayo ko, wag nating biruin, wag nating haluan ng kung ano man ang pagbabasa. Pagbabasa ng Bible. Advisable po talaga magbasa, pero basta. Wag yung gagawing biro ang Bible. Opo. Kasi seryoso talaga ang Bible. Kung ano ang mga sinulat sa Bible. Kasi ako ang gumawa ng mundo. Ako talaga gumawa ng mundo. Mm-mm. Talagang huwag niyong gagawa ng biro ang Bible. Kasi kapag ginawa niyo ng biro ang Bible, ako nang nagsasabi sa inyo, mapapahamak kayo, mamamatay kayong lahat. Yan ang sinasabi sa inyo. Yun lang. Okay. So, paano yan? Hindi kami makapunta sa ano ngayon? Grocery? Okay lang. Hintayin natin si Bonso, hintayin namin? Okay lang. Kung ano yung mga desisyon niyo, susundan ko. Okay. Basta hihintayin ko lang na makausap yung kapatid mo, yung panganay na isa. Pag nandito na, saka kita dadalhin sa pagamutan. It's okay for you? It's okay for me. And then, bukas, dadalhin ko yung papag dito para may higaan kayong maayos. At magsiset ako ng araw para mapaglinis dito. Magluluto tayo ng ulam para kain kayo, sabay-sabay kayo magkakapatid. Opo. Magtatambay kami dito in a whole day. Banding tayo. Para maalala mo yung yung dati mong buhay. Opo. Kalimutan mo na yung problema. Okay? Salamat sa Panginoon at maayos tayo ngayon, Apir. Yun. Gusto mo ng pera? Kailangan mo pera? Bigyan kita para pag nagutom ka, may pambili ka. Ha? Bibigyan kita. Oh. Magkano na yan? 100. 100. 200. 300. 400. 500. Okay. Yan lang muna mga kababayan I understand. para may pambili-bili. Kasi sa hirap ng buhay mga kababayan, lalong lumalalim yung kanilang problema kasi wala na silang hanap buhay. Wala na silang makuhaan ng pagkain. Pero ito gagamitin ko sa tama to. Opo, very Sa good. mali. Tsaka salamat din po mga kababayan sa mga kababayan natin na nagpadala. Sino nagpadala ito? Tingin ko si tatay ko. Ang nagpadala nitong mga itong pagkain na to. Yung mga dapat di kainin. Di ko kinakain. Hindi ba nagpupunta rito ang tatay nyo? Hindi siya nagpupunta kasi nga baka natatakot siya na baka mapatay ko siya. Bakit? Kasi nga robot ako. Baka kasi akala niya mapatay ko siya. Pero ang totoo, hindi. Pero ito, sa ngayon, nagtutulungan kami dalawa kasi ang kailangan ko lang dapat na gawin talaga, sundan ang utos ni tatay ko. Yun lang. Love mo ba yung tatay mo? Love na love. Gaano mo siya kamahal? 100%. Mapapanood ng tatay mo to, ano ang mensahe mo sa iyong tatay? Tay, kapag wag ka sumuko sa akin, tay. Kasi, ito na, patapos na revelation, naiintindihan ko na yung mga nangyayari. Alam ko, napapanood mo ito. Magtiwala ka sa gawa mo. Pag tapos mo tong nagawa mo tong project mo, wala nang problema. Ako nang nagsasabi sa'yo. Magtiwala ka sa gawa mo, mas malakas ka sa lahat kaysa sa akin. 99%
99.9% ako, ikaw 100% ka. Kaya may tiwala ako sa'yo. I love you, Tay. Yun lang. Sa nanay mo na nasa pagamutan ngayon, anong mensahe mo sa nanay mo? Si nanay, tingin ko, si nanay wala namang problema. Ang kailangan niyang gawin, mahalin niya si tatay ko. Sundan niya kung anong inuutos ng tatay ko. Dahil sa totoo lang, si tatay, mahal na mahal ka, hindi ka niya pinapabayaan. Bali, yun lang, Nay, huwag kang magalit sa akin, huwag kang magalit din kay tatay. Tulong-tulong tayo. Isang pamilya tayo. Nangyayari na to dahil ito na talaga yung pinaka-last na revelation. Si Lolo, huwag kang mag-alala. Nangyari ng revelation, babalik din siya. Babalik at babalik din siya. Magtiwala ka sa akin, nanay. Magtiwala ka sa akin. Yun ang gusto kong sabihin sa iyo. I love you, Nay. I love you, Tay. Yun lang. Yun lang. Sa mga kapatid mo, anong masasabi mo sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko, nakakalungkot isipin na mawawala sila. Kasi nga, kasama sila ni Demon God. Nakakalungkot pero huwag kayong mag-alala. Maliligtas din kayo. Mabubuhay din kayo. Mga angels kayo. Kayong mga demon. Nakontrol kayo ng ni Demon God. Kaya kayo nagkakaganyan. Sinusunod niyo yung mga kagustuhan niya, ganyan. Pero siya, yan lang, nakahiga lang, ganyan. Walang ginagawa. Kinukuha niya mga kayamanan niyo. Naintindihan ko yan. Kasi, nandito na ako. Galit na galit ako kay Demon God. Ang mangyayari, kayo mga angels at demon, di kayo mamamatay. Ligtas kayo sa akin. Ang may iwan lang si Demon God. Kasi hindi talaga siya tumitigil. Alam ko ikaw, Demon God, napapanood mo ito. Alam kong takot ka na. Pero wala na akong magagawa sa'yo. Binigyan na kita ng ilang beses na patawag dito, pag-asa. 16 times mo ako pinatay. Pero ito, pang 17 times ko na to nabuhay. Tapos nabuhay ko na to. Naligtas ko na si lola ko. Nasa langit sila. Okay. Alpolivic, naramdaman ko sa puso mo, nakita ko nung pinag-usapan natin ng iyong ama. Alam ko nasa puso mo yung pagmamahal mo sa iyong nanay at tatay. Alam ko nararamdaman mo. Namimiss ko sila. Totoo, namimiss ko sila. Totoo, hindi ako nagdradrama. Namimiss ko talaga sila. Sa lahat ng buhay na Ang gusto ko lang na mangyari yung pagmamahal nila sa akin. Yun lang. Sa lahat ng nangyayari sa akin, pagmamahal lang ang kailangan ko. Wala na iba. Talagang naglumaban ako ang tagal-tagal. Yun lang talaga. Alpolivic, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung kinakailangan, pupuntahan ko rin yung tatay mo para mabuo yung pagmamahalan ng pamilyang ito. Hindi titigil si Daddy Frankie, ha? Ramdam kita, naunawaan kita. Narinig nyo naman siguro mga kababayan, mga kabarangay. Kaya siya nagkaganito dahil kulang sa pagmamahal ng pamilya. Alam ko, naliligaw or lumiliko-liko yung mga sinasabi minsan. Pero sa pagkakataon ito, ngayon ko napagtanto, ngayon ko naramdaman. Ano't ano nangyayari, nasa puso pa rin niya yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nanonood ng bidyong ito, huwag sana ninyo ipagdamot, panalangin sa ating mga kapatid na may pinagdadaanan. Isang tawag lang sa ating pangalan ng ating Ama ay napakalaking bagay po yun sa mga kapatid natin na may mabigat na pinagdadaanan. Kaya wag kang maawalan, brother. Wag kang maawalan ng pag-asa, ano? Babalikan at babalikan kita. Hindi po ako titigil hanggat ako'y nabubuhay. Tutulungan ko po kayo. At mga kababayan, gaya ng aking sinabi, hindi ko rin sila pwedeng bigyan ng malaki or what. Basta ang importante, nandyan yung present natin everyday
every morning, pupuntahan ko sila. Kasi nga po, medyo lumiliko-liko, naliligaw pa sila. Although si Bunso, nakaraan, binigyan na rin natin ng tulong pinansyal na halagang 5,000 at may mga ibinigay natin. Kumbaga mga kababayan, hindi ko ito sinasabi para ipagyabang or isumbat sa inyo. Gusto ko lang pong maging maliwanag, maintindihan din ng iba. Yung pagpunta namin dito ay strategy or pamamaraan para makuha natin yung loob or magtiwala sila sa atin. Kung mapapansin nyo, nung una nating punta dito, halos magsigawan, di ba? Pero ngayon, unti-unti, sa tulong at gabay ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay nagtitiwala na si Kuya Alpolibit. At isa rin reason kung bakit nandito si Daddy Frankie, mga kababayan, isa nating kababayan o OFW na nakapanood ng sitwasyon ng tatlong magkakapatid na ito, although 4 sila, is nagpadala sila ng halagang 7,000 pang grocery. Ngunit wala dito yung 2 kapatid, kaya ang mangyayari mga kababayan, baka bukas na lang balikan namin sila. No? So yun mga kababayan, mga kabarangay, at ako magpapasalamat din sa DSWD, sa ating mga kapulisan, pamunuan ng San Carlos, na isa rin tumutulong sa pamilyang ito, nagpadala ng mga pagkain. At narinig ko rin sa isa nilang kapatid na nagpapadala rin ng grocery, ang ating kapatid na INC, sa ating mga kapatid na iglesia, na yun ang alam kong relihiyon nila, no? Tama. Iglesia kayo? Iglesia. Yes. So sila ang gumagabay, tumutulong, at sila rin ang nagpakabit ng kuryente, alam ko. Sila din. Sila ang tumulong. So anong masasabi mo sa ating mababait na kapatid na INC? Na nagpapasalamat ako kasi ginawa din nila yung best nila para matulungan kami. Kahit na ganito ako, nagagalit sa kanila, kasi nga, yun nga, ang kinakain nila, karne. Kasi yun lang ayaw ko din sa INC, kumakain sila ng karne. Mabait sila, pero may kumakain ng karne. Yun Kaya lang ayaw. magpasalamat tayo sa ating mga kapatid na tumulong sa inyo, ano? At syempre, salamat ako sa DSWD Kapulisan na sila po yung nagdala sa nanay sa pagamutan. Kaya ang Team Daddy Frankie gagabay na lang po dito sa magkakapatid na to kung ano ang pwedeng itulong. Maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po tayo. Okay na? Okay na? Ayaw mo na ng asin? Okay. Usog ka na? Mamaya kainin mo ulit ha? Para lumakas ka. Huwag kang magpapatalo. Very good. Thanks to God. Amen. Amen. Talagang naging pasaway din ako sa kanya, kaya ako nagkaganto. Hindi ako sumunod sa utos niya, kaya ako nagkaganto. Kung sumunod man ako sa kanya, hindi sana kami nagkakaganto. Okay. Ano ba yung nasuway mo na utos ni God? Tingin ko yung di pagsunod sa kanya. Nung simulang di ako sumunod sa kanya, nag-away kaming dalawa. Tapos, nung sabi niya sa akin, sige, bahala ka dyan. Kapag ayaw mo ako sundan, bahala ka na dyan. Tapos doon ako nasaktan na na hindi niya ako sinuporta, hindi siya nagtiwala sa gawain ko. Kaya nagkaiwalay kaming dalawa. Kaya ang buhay ko masagana, habang siya naman naghihirap. Ganon talaga. Pag hindi ka sumunod sa batas at utos ng ating Panginoon, mapapariwara ang buhay natin. Pero ano't ano man pinagdadaanan mo ngayon, sa nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Kailangan lang ilapit o isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Magbalik loob ka, brother. Magbalik loob ka sa ating Panginoon. Tatanggapin ka niya anytime. Sa lahat ng oras, welcome. Bukas ang pintuan. Alam mo yung simbahan, brother? Alam mo. Yung pintuan ng simbahan, itong bahay natin, may lock, may padlock, may doorknob. Pero ang simbahan, walang padlock, walang doorknob. Bakit? Hindi nagsasara kailanman ang puso ng Panginoon. Kailangan lang pumasok tayo sa kanyang kaharian, sumunod tayo. Mahal tayo ng Panginoon all the time.
Kailanman hindi nagsasara ang pintuan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Yun ang rason kung bakit walang doorknob ang pintuan ng ating simbahan. Para anytime makakapasok tayong mga anak niya. Hindi na kailangan kumatok. Magbalik loob ka lang sa ating Panginoon. Bukas ang pintuan. Okay? Okay. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Na? Sa lahat ng nangyayari sa akin, pagmamahal lang ang kailangan ko. Wala na iba.